Ang title po ng message ngayong umaga ay Iwasan ang maruming samahan. Sabihin nga natin, iwasan ang maruming samahan. Sa English po ay avoiding unholy association. Sabi ng 1 Corinthians 5 verse 9, sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makisalamuha pa sa mga nakikiapid. Ito po ay instruction. Sulat po ito ni Apostol Pablo. At ang background po nito ay yung Corinthian church. Okay? Siya ay nagkaroon sila ng maling pagkakaunawa sa gustong sabihin ni Apostol Pablo, thinking that he meant that they should avoid all the non-believers. Ang inisip nila nung sinabi ni Paul na huwag na kayong makikisalamuha pa sa mga nakikiapid, ang iniisip ng mga kapatiran sa Corinthian church ay ang tinutukoy ni Pablo, lumayo kayo sa mga tao. Hindi yun ang tinutukoy ni Pablo. Kasi, paano natin magagampanan yung atin pong purpose na ang mga tao ay mailapit sa Panginoon kung ang tinutukoy ni Pablo ay palayuin tayo sa mga unbelievers o sa mga tao na wala pang pagkaalam ng katotohanan. So, Paul clarifies that his command applies to the people within the church. Ang tinutukoy pala dito ni Paul, nung sabihin niyang, huwag na kayong makikisalamuha pa sa mga nakikiapid, ang kanya palang pinapatungkulan dito ay yung mga Christians claiming that they are serving the Lord, but not. So yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano daw, pero hindi sila namumuhay bilang mga mananampalataya. Again, kung ang tinutukoy ni Paul dito na huwag na kayong makikisalamuha pa sa mga nakikiapid, ay tumutukoy sa mga tao sa labas, ito po ay magko-contradict sa ginawa mismo ng Panginoong Hesus nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa, sa kanyang katawang tao. Ano ba ang ginawa ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa sa katawang lupa niya? Okay? Sino pong nakabasa sa Bible na si Jesus ay nakita na nakikisalamuha sa mga nag-iinuman? Hindi niyo nabasa sa Bible? Sino nakabasa sa Bible na si Jesus ay nakisalamuha sa mga nagiinuman? Sa mga makasalanan. Ayan. Nandun po sa Biblia. Okay? At siya ay nakita ng mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo ay mga pinuno ng mga relihiyon. Ang mga Pariseyo ay tagapagturo ng kautusan. Nakita nila ang Panginoong Hesus. At ang sabi nila, bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Kung talagang siya'y propeta ng Diyos, bakit hindi niya nalaman na ang mga taong ito ay makasalanan? At anong sinagot ng Panginoong Hesus sa kanila? Hindi ako pumarito para sa mga walang sakit. Pumarito ako para sa mga may sakit. Amen ba? So, ang pag-uusapan natin ngayon, according to this verse, ay patungkol sa loob ng iglesia, sa atin, bilang mga anak ng Diyos. Amen ba? Sabi ng 2 Corinthians 6 verse 16, come out from them and be separate. Sino kinakausap ngayong umaga? Sabi mo sa tabi mo, tayo. Amen? Sabi doon, come out from them and be separate. Humiwalay kayo. Lumayo kayo. Kanino? Dinagdagan pa yan ng Romans 16 verse 17. Avoid them. Sabi sa 2 Corinthians
come out from them and be separate. Tapos sa Romans 16, avoid them. Iwasan ninyo sila. At ang sabi ng 2 Thessalonians 3, verse 16 and 14, withdraw yourselves from every brother. So maliwanag dito. Withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly. Lumayo kayo. Iwasan ninyo ang mga kapatid, okay, na namumuhay ng wala sa lugar. Hindi tama o ayon sa kalooban ng Diyos. So kahit pala nakikita mo ang isang tao sa loob ng church ay hindi nangangahulugan na dapat o tama na silang samahan. Not unless makita mo ang kanyang pamumuhay. Okay? Kung disorder yung kanyang buhay, makikita natin na walang pagpapasakop sa salita ng Diyos, merong rebellious heart, at lihis ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, avoid them. Iwasan. Amen ba? Sa loob ng church, hindi ho natin sinasabi, kaya hindi po by group ang pagpasok sa langit. Ang pagpasok sa langit ay personal. Amen ba? Kaya tayo sa loob ng church, we encourage each other. Di ba? Pinapalakas natin ang isa't isa, pinapaalalahanan natin, nagtutulong-tulong tayo para tayo ay mapalapit pa sa ating Panginoon. Pero, sa kabila ng mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, yung may katawan pa rin kasi ang magpapasya kung ano ang kanyang gagawin. Kung siya ba ay susunod sa salita ng Diyos o susundin ang kanyang sariling kalooban. Sabi ng 1 Corinthians 5 verse 10, nilinaw kung sino ang tinutukoy dito. Hindi ang mga makamundong nakikiapid. Hindi daw yung mga nasa labas. Mga sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy ko, sabi ni Pablo, sapagkat para sila ay maiwasan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. So sabi ni Paul, kung ang ibig kong sabihin na iwasan ninyo ay yung mga tao sa labas, imposible yung mangyari. Kasi kailangan nyo na munang pumanaw. Yun na ibig niya sabihin eh. Kailangan nyo munang umalis sa mundo. Bakit? Kasi nga imposibleng mangyari. Kasi ang dami-daming mga tao. Amen ba? So, sabi ni Paul sa kasunod na mga verse, 1 Corinthians 5 verse 12 and 13, kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Amen ba? Sabi niya, kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia, ang dapat ninyong hatulan? So, pag nasa loob na, yan. Kumbaga, huwag nating isipin yung nasa labas. Ang isipin natin, itong mga nasa loob na nagpapagamot na sa Panginoon. Itong nasa loob na nagpapahubog na sa salita ng Diyos. So, yung concern natin ngayon, katulad ni Paul, ang concern niya ay more on talaga doon sa mga nasa loob na ng iglesia. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Sino ba itong mga masasamang tao na dapat itiwalag? Another verse. 1 Corinthians 5:11. Balik tayo. Kasi kanina 12 and 13. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing sila ay Kristiyano
Ngunit, nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni, huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng mga tao. So, hindi lang pala nasa labas ang may ganitong mga ginagawa. Pwede rin pala na nasa loob na ng church, pero may ganito pa ring pamumuhay. Kaya ang sabi, huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng mga tao. Ito po yung sinasabi ng Biblia na sila ay Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang ikaw sa puso. Amen. Mag-observe tayo sa paligid natin. Di ba marami kayong maririnig na sasabihin nila, ay, dati na po akong nag-church. Nasa church po kami dati. Kaya yun ang sinasabi ni Paul. At ngayon ay pinapaalala ko sa bawat isa. Ngayong tayo ay naririto na at biniyayaan tayo ng Panginoon na makilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Pag-igihin natin ang ating pagsiserve sa Kanya. From whom should we separate? It is from a brother, sabi kanina, who claims to be a Christian, but, number 1, immoral, number 2, swapang, greedy, number 3, an idolater, sumasamba sa, di ba? Sumasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Pastor, hindi, wala na po. Sa puso, di ba? Marami pa rin Diyos-Diyosan sa puso. Kasi pag sinabing Diyos-Diyosan, ipinapalit sa Diyos. Amen ba? So, kung yan man ay tao, Diyos-Diyosan yan. Kasi pag sinabi niyang, huwag ka na lang umalis ng bahay. Hindi, Sunday ngayon. Hindi na kita bate. Hindi ka na mag-church. Idolater yon. Ibig sabihin, mas sinunod mo siya kaysa sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat una si Lord. Yan. Pangalawa ay slanderer. Diba? Si Satanas po, ang pagpapakilala ng Bible sa kanya, slanderer. Ibig sabihin, mapanirang puri. O mga kapatid ko sa Panginoon, hindi bagay sa ating mga mananampalataya na makarinig o may lumabas na salitang naninira tayo ng ating kapwa. Amen ba? Dapat ay lagi na lamang nating, di ba? Merong nag-aaway, di ba? Huwag mo nang sabihin na, huwag mo nang ipagkalat na ganon. Hayaan mo na lang. Sa'yo na lang yon. Not unless gusto mong maging bahagi ng solusyon. Papasok ka lang sa issue pag gusto mong maging bahagi ng solusyon. Sabi mo sa katabi mo, sumali ka lang pag gusto mong maging bahagi ng solusyon. Amen ba? Gusto ba ninyong solusyonan ang nangyayari sa Pilipinas? Pastor, gagawin natin. Ayan. Manalangin kayo. Kala ko, Pastor, pusunod tayo sa mga nagrarally ngayon. Ayan. Okay na yan. Hayaan na natin na may mga nagpapahayag ng kanilang mga damdamin tungkol sa pagkadismaya. Tayo naman, sa maliit nating kakayanan, gamit ang ating mga Facebook, magpahayag din tayo ng ating damdamin upang marinig ng pamahalaan kung ano ang nararamdaman na ng mga tao. Pero, hindi tayo magsisimula ng gulo. Amen ba? Yan. Tayo ay makikiisa para sa pagsolusyon
kung ano na ang nangyayari sa ating bansa. At ang unang solusyon dyan ay ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi tayo as a church ay naniniwala na ang tanging daan o ang tanging solusyon sa nangyayari sa bansa, ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Amen ba? Yan po ang sagot sa immorality, sa greediness. Kaya nga nakita nyo, kahit mali-malita yung pera, wala na silang takot eh. Amen ba? Kung ang tao ay makakarinig ng salita ng Diyos, magkakaroon siya ng takot sa Diyos. Kaya ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anak at kakilala. Amen po ba? Kasi ito ang paraan number 1 talaga na susi para matugunan ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansang Pilipinas. So, in our prayers, i-include natin na walang lumahok sa mga nagrarally para mag-create ng gulo. Yun lang naman ang problema sa mga rally kapag biglang may naggulo. Ayan, hindi na yun tama. Naniniwala tayo na dapat ito ay kunin sa isang mapayapa. Kaya dapat laging may panalangin. Amen po ba? So, slanderer. Dito ako natapos. So, iwasan po natin manira. Number 5, a drunkard. Number 6, a swindler. O mga scammer. Hindi pwede na naglilingkod ka, nasa loob ka ng church, and yet, ang iyong trabaho ay mang-scam. parang hindi bagay. Pero, pinapaalala to ni Pablo. Bakit? Imposible bang itong mangyari? No. Pwede itong mangyari kahit sa loob ng church. Kaya ito'y tinuturo ni Paul para maingatan ang iglesia ng Diyos. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, mahal kasi tayo ni Lord. Maliwanag ang 1 Corinthians 15 verse 33. Anong sinasabi dyan? Sabay-sabay nga po makikibasa. 1, 2, 3, go. Diba? Ang masamang mga kasama ay sumisira ng magandang pag-uugali. Kaya ang mga magulang natin, gano'n na lang ang pagpapaalala. Pero paglabas natin, 'di ba? Pag ikaw ay Kristiyano na youth, 'di ba? Ang mga parents mo ay nagsiserve kay Lord. Dapat maging matalino ka sa sasamahan mo. Dapat maging matalino ka sa circle mo. Kasi kung ano ang sasamahan mo, yun din ikaw magiging. Amen ba? Kaya di ba mayroon tayong naririnig, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Hindi yung pwedeng sabihin na, hindi, mga kasama ko lang yan, yung mga tropa ko, mga sanggano, mga ganyan. Pero hindi ako sanggano. Hindi ka nga sanggano. Di ba? Pero dahil kasama mo mga sanggano, sooner or later, magiging sanggano ka na rin. Bakit? Kasi nakukopya yan. Spirit kasi yan. Hindi mo kailangang maging tatay yan para makopya mo yan. Basta't samahan mo yan, kung anong makita niyan, nakukopya talaga yan. Yan ang tao. Tingnan nyo ang mga bata. Kahit hindi sila ang totoong mga magulang, nakukopya ang mga magulang na nagpalaki sa kanila. Amen ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sila lang yon mga kaibigan ko. Ako hindi. Hindi ganon. Hindi kailanman pwedeng magkamali ang salita ng Diyos. Ito ay proven. At ito ay marami ng mga tao ang nakaranas na makapagpapatunay ng ganito. Amen po ba? Sabi ko nga po last time, nung nagturo ako sa discipleship conference, everything in this life is about discipleship. Ang mag-iisda, hindi basta naging mag-iisda o magtitinda ng isda.
May nag-disciple sa kanya. May nagturo sa kanya. Oh, ganyan. Pagbibili ng isda, ito yung banyera, ito yung ano. Yan. Tinuturo yan. Paano mo malalaman yung bilasa at ano? Tinuturo. Ganon din po ang mga construction worker. Hindi po yan pagdating, magaling ng mason yan. May nagturo sa kanila. Amen po ba? Ganyan din ang discipleship. Kaya sa church, tinuturuan tayo ng mga karakter na meron ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi para maging katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen ba? Miski yung mga snatcher dyan, hindi naman yan basta paglabas dyan veterano na kagad at alam na alam kung paano manghihila ng kwintas o manghihila ng cellphone. Talagang may una dyan, spatter muna yan. Kita yung discipleship, di ba meron tayong law of empowerment? Amen ba? Ano yung stages niyan? Di ba? I do, you watch. O, di ba? May kasama muna. O, panoorin mo ako ha. Ganyan din yung mga snatcher May nagdi-disciple din sa kanila. Pare, sumama ka, spatter ka muna. Di ba? Ganun lang. Ako pipitik, ikaw ang spatter. Ibig sabihin, tagabantay ka lang muna. Look out. O, sa susunod, ikaw na tumira. Ako naman ang titingin sa'yo. Di ba? I do, you watch. I do, you assist. Di ba? Tapos sumunod doon, you do, I assist. You do, I watch. Disciple na. Sumunod, magkikreate na rin ng panibagong life group ng mga snatcher. Aba, ay huwag kayo magpapatalo sa mga nagdi-disciple sa labas. Galing-galingan nating mag-disciple. Alam nga namang mas dumami pa ang na-disciple na snatcher kaysa naman sa na-disciple na nagtuturo ng katotohanan. Amen po ba? Praise God. Nasaan na ako? Nandito pa rin. Okay? Therefore, we must be careful about the company that we keep. Di ba, nakita na natin yan, narinig na rin natin, kapag yung basket may nahaluan ng bulok, alam nga namang siya lang ang mananatiling bulok. Di ba, lahat nung nakadikit, unang nabubulok din? Ganon din, kung sino yung mas close sa'yo, yan yung mas malaki ang impact sa buhay mo. The same thing with discipleship. Kung sino yung mas madalas, at yun ay yung life group leader natin. Diba? Pag mas madalas mong kasama si life group leader, mas nakakopy mo yung personality niya. Nakokopya mo siya. Kasi yun din naman na sinabi ni Paul sa 2 Timothy 2 verse 2. Diba? Imitate me as I imitate Christ. Amen ba? Another verse, 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang pag-uugali. Awit chapter 1 verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Kaya pag merong bumubulong at hindi maganda yung gusto niyang mangyari at hindi mo siya sinunod, mapalad ka. Sabi mo sa tabi mo, mapalad ka. Amen. Kaya ang Kristiyano matalino, nag-iisip. Bakit? Meron tayong Word of God. Amen. At yung Word of God na yan po ay galing doon sa highest knowledge. Yun ay ang Panginoong Diyos. Kaya kung meron kang salita ng Diyos, kaya noon ko pa sinasabi, pagka nakita kong isang tao, Kristiyanong totoo, naglilingkod sa Diyos, ang tingin ko talaga matalino siya. Hindi naman ang pagiging intelligent ay, di ba, sa isang partikular na bagay, mahusay ka. Ang number one na pagiging intelligent ay meron kang banal na takot sa Panginoon. Dahil yung banal na takot sa Diyos ang maggagabay sa iyo para makapamuhay ka ng nagliliwanag. Amen po ba? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. At
hindi sumusunod sa masasama nilang halimbawa. Hindi ka sumusunod sa payo, hindi mo rin ginagaya ang kanilang pamumuhay. Amen ba? Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi, at ang katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Nagiging fruitful, nagiging matagumpay, nagiging maganda ang buhay ng isang taong hindi nakikiisa o sumasama sa mga taong manlilibak. Sineseparate mo ang sarili mo. Alam mo yung purpose mo, alam mo ang pangarap mo, at firm ka doon. Hindi ka kung anong marinig mo, ay talaga, ganon ba siya? Ayaw ko na rin sa kanya. Hindi ganon. Sabi ng Bible, mapalad ka kung hindi ka. Amen? Kung isi-separate mo ang sarili mo, may sarili kang pag-iisip. At ang pag-iisip na binigay ng Panginoon sa iyo ay may gabay ng salita ng Diyos. Doon ka mag-focus. Huwag sa sabi-sabi lang. Amen po ba? Ang matalinong tao hindi nakikinig o naniniwala sa sabi-sabi. Sabi mo sa tabi mo, bawal ang sabi-sabi. Amen? Kasi nga, nasanay ang Kristiyano, nasanay ang mga anak ng Diyos na nagbubulay-bulay ng katotohanan. Kaya madali mong ma-identify kapag ikaw ay may gustong idulog sa salita ng Diyos. Parang batas eh. Eto bang ginawa na pag-uurong ng muhon ay naayon ba sa batas o hindi? Pupunta ka ngayon sa libro ng na nagtuturo patungkol sa batas pagdating sa lupa. Ganon din naman kapag mayroong usapin sa iyong personal na buhay, pupunta ka sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol dito? Maiiwasan natin ang maraming pagkakamali. Amen ba? So, sinong gusto ditong maging katulad ng isang puno na kapag panahong mamunga ay hitik sa bunga? Amen? Ganyan daw ang isang tao na hindi po nakikiisa sa masama o nakikinig sa payo ng masama. Kung ikaw ay youth, matatapos mo ang pag-aaral mo sa takdang oras with honor. Amen ba? Pagka ikaw ay napasama sa maling tao, 45 ka na, grade 6 ka pa rin. Amen ba? Bakit? Mali. May impact yan. Meron yang naidudulot na hindi maganda sa atin. Ganyan din daw yung puno. Kapag ang puno ay napatanim sa hindi, di ba? Hindi matubig. At ito ay napatanim sa dawag, napatanim sa marumi, napatanim sa matigas na lupa. Ang mga kasama niya ay puro mga wala sa ayos. Nasusuppress ang paglaki ng puno. Namumunga na ang katulad niyang puno na nakatanim sa tabi ng tubig, siya tuyo pa rin. Amen ba? Ganyan din daw ang tao. Pag mali ang kasama mo, yung mga kabatch mo, successful na. Yung mga kabatch mo, maganda na yung career, ikaw, nag-i-scatter pa rin. Amen ba? Sorry po, mukhang may tinamaan ako. Joke lang. Diba, paalala lang po ito sa atin. Piliin natin ang ating makama. Mga youth, tanungin mo sarili mo, ako ba ay napapabuti kapag kasama ko ito o hindi? Pag hindi, mag-decide ka agad. Ilayo mo agad ang sarili mo. Kasi, madadamay ka.
Amen po ba? Napansin nyo pag ang magkakasama ay magaganda, gumaganda pati yung mga ibang kasama. Hindi, napansin nyo? Halimbawa, ang kasama niya puro mga magaganda. Hindi naman siya totally pinagpala doon. Pero dahil laging kasama niya, nagkaroon ng dating. 'Di ba? O sige kayo na pogi. Sa akin ang dating. At least kasama siya. Kaya pag lumakad sa campus, 'di ba? Damay na. Ang tingin kagad ng mga estudyante, puro heartthrob to 'Di ba? Pero kung tutuusin, napasama ka lang dun. Pero kilos pogi ka na rin. Amen ba? Ganon din, pag ang mga kasama mo sa school, matatalino. Amen ba? Kahit hindi ka ganon katalino, ay nagkakaroon ka ng sigasig sa pag-aaral. Kasi yung mga kasama mo, pag recess, ang topic pa rin, atom. Diba? Kung ano-ano. Diba? Wala. Science, physics, pinag-uusapan. Pero pagka ang kasama mo maling tao, nasa school pa yan. Inip na. Tara, talon tayo sa pader. Amen? Gusto ka agad mag-cutting. Ganon ka-importante. Ganon din kahit sa trabaho. Subukan mo ang kasama mo sa trabaho ay maayos. Magiging maayos ka. Subukan mo ang kasama mo sa trabaho, puro panggugulang. Nandiyan ba si Sir? Nandiyan pa. Umalis na. Dito ka muna. Ako muna tutulog. Palit tayo. Gisingin mo ako pag ikaw na. Amen ba? Ganon din pag ang mga kasama mo, yung isip nila iba. Perol na. Kaya. Ang totoo, lahat pag gusto mong gawan ng paraan, nagagawa ng paraan. Amen ba? Yan na nangyari sa pondo ng Pilipinas. Nagagawa ng paraan. Amen ba? Kaya kailangan talaga yung prayer natin, righteousness, accountability, transparency. Amen? Mahalaga po yun. Kasi without accountability, wala ho tayong aasahan. Walang honesting maaasahan po dyan. Ang mga Pilipino po ay sobrang matatalinong mga tao, pinagpala ng Diyos. Kaya ang mga Pilipino dapat talaga ay binabantayan. Amen ba? Kasi dahil sa sobrang pinagpala ang mga Pilipino, talaga namang kayang gawa ng paraan ang mga bagay-bagay. Sipin nyo, sa Japan, pag ang TV ay nawala ng sounds, nilalagay na sa basurahan. Sa Pilipinas, basag na ang mismong screen, pinapanooran pa. Amen? Ayaw umandar ng sasakyan. Sa Japan, ija-junk na yon. Sa Pilipinas, alambre lang ang katapat. Ipanghahatid pa yan sa Baguio, diretso ng Bicol. Amen? Kaya sa totoo, hindi pwedeng hindi yayaman ang mga Pilipino. Kaya patuloy tayong manalangin na nabigyan tayo ng maayos na mga pinuno. Hindi mahirap ang Pilipinas. Bilyon-bilyon pa nga ang nananakaw, di kayaman. Alam nyo yung mga nawalang pera na yon? Sobra-sobrang schools ang maipapatayo. Hospital. At kalsada. Hanggang sa pinakasulok ng Pilipinas, dapat sementado. Tingnan nyo ang na-discover. Mga nagmumotor, makakarating sa mga liblib na lugar, makakakita nung tarpaulin, kung saan nakalagay yung project. Nakalagay doon, tapos na 2023. Ang budget ay 150 million. Pathway lang yung ginawa kapiraso. Motor lang ang kasya.
Bakit? Hindi naman masisilip. Ang problema ng mga Pilipino, apathy. Ayaw o walang pakialam. Kaya naaabuso. Ayaw nating sumali. Ayaw nating magsalita. Amen ba? Hindi kayo magrarally ha? Ibig ko sabihin, ay kahit pa paano magparamdam ka. Hindi namin gustong nangyayari. Amen ba? Hindi yung, sige, bahala kayo dyan, bahala kami dito. Okay lang? Kaya pa po? Malapit na ako matapos. Mga 45 minutes na lang. Okay? Bigyan ko kayo ng mga verse. Ito, puro verse na to. Proverbs 13 verse 20. Anong sabi dyan? Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Anong sasamahan mo? Wise o mga fools? Matatalino o mga mangmang? Ayan. Samahan natin ang mga matatalino. Sikuhin mo sa 3 ribs ang katabi mo. At sabihin mo sa kanya, kapatid, sasama ako sa'yo. Magpamakdo ka. Iyon. Amen. 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen. Ano yung sinasabi sa verse, di ba? The verse warns us against the erosion of morals and integrity through negative associations and encourages seeking friends who inspire reflection of God's love. Amen? Kaya yung mga nai-inlove lalo sa Lord dahil sa kanyang salita, sabi ko nga, talagang lumiliwanag. Amen ba? Libre ang glutathione with vitamin E. Ayan. Kaya nag-glow. Tingnan nyo, pag pinag-pray mo yung isang tao, dinatnan mo siya na malungkot siya, madilim ang muka, maraming muscle sa pisngi. Ganyan yung tao pag wala ang Diyos. Ano yan? Maselan talaga. May isa, ang tawag ko nga dyan, may abs sa pisngi. Ganyan. May mga na-encounter na kayo? Pagtingin mo parang ang gulo, ang masalimuot. Pero nung masharean mo siya ng word, tapos umiyak siya, tapos pinag-pray mo. Di ba pag mulat mo, ikaw na nag-pray, na nakakita nung una, ang magsasabi din sa kanya, nakakatuwa, nakikita ko yung glory ni Lord sa'yo, lumiwanag ka. Amen? Bakit? Yun po ang nagagawa kapag ang Panginoong Jesus ay pinapasok sa puso, nagliliwanag. Amen? Praise God. Ecclesiastes 4:9-10. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Kaya mahalaga bilang mga naglilingkod sa Diyos na tayo ay dapat nakikisalamuha sa kaparehas nating naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga yung Hebrews chapter 10 verse 25, anong tinuturo? Huwag ninyong kaliligtaan ang inyong pagtitipon. Ibig sabihin, huwag ninyong kaliligtaan na umattend ng Sunday. Bakit? Kasi kayo'y nagpapalakasan bilang magkakapatid doon. Amen ba? Sinong nabibless kapag nakikita niya yung katabi niya tuwing linggo? Amen? Amen? Sino ang malungkot? O hindi naman malungkot, pero naghahanap kapag wala yung katabi niya pag Sunday? Kaya diba? Kasi mayroong naitutulong sa atin. Amen? Kapag nakikita ko yung mga mukha ninyo, yan, ako po ay na-encourage lalo. Lalong gusto kong mag-serve pa sa Panginoon. Diba? Pero pag nakikita mo, wala na si brother, nag-iisip ka. Ano kaya nangyari kay brother? Ba't kaya nawala siya? Ganon. So the blessings of having a godly company.
O, blessings na tayo. Philippians 1:3. I thank my God every time I remember you. Sabihin mo nga yan sa katabi mo. I thank my God every time I remember you. Di ba ang sarap nun? Sino dito yung matagal nang may kaibigan, matagal na silang nagkahiwalay, pero hindi mo siya makalimutan sa isang bagay na magandang dinulot niya sa buhay mo? Amen? Ang sarap doon. Si Jello, pag si Jello ay model na ng bench, di ba? Maalala niya lagi si Ate Mabel niya. Sabi niya, laging sa prayer, dadalhin niya, Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Mabel na naniwala sa akin na talagang ako'y may potential. Di ba? Pag naaalala mo, nagpapasalamat ka. Kaya lahat ng mga life group leader na nandito, ano yan? Sobrang fulfilling yung pag-aalaga ng mga tao. Mas fulfilling yan sa pag-aalaga ng pusa. O sa pag-aalaga na. Sabi nila, yung hayop di kayo iwanan, yung tao iwanan ka. 'Di ba? Magkaiba 'yun. Yung tao kasi nag-iisip 'yun kagaya mo. Yung pusa hindi naman, o yung hayop hindi. Pero hindi ko naman sinabing huwag ka na mag-alaga nun. Ay ibig ko lang sabihin, ito yung utos ni Lord. Ang alagaan ay mga tao. Amen po ba? Dito nahihit talaga yung purpose natin. Tsaka, kahit pa may mga hindi magandang nangyayari, dahil ang tao ay ganito, huwag kayong madidisappoint o hihinto kasi ganun talaga. Amen? Lagi na lang nating isipin, may mas magandang plano si Lord. May mas magandang gagawin si Lord. At totoong nangyayari yon kapag yun ang sinabi mo. Amen ba? Sabi natin, I thank my God every time I remember you. Ang ganda niyan, kabisaduhin nyo yan mga kapatid. At talagang iba po yung dating niyan. Amen? Praise God. Mahirap yung kapag naalala ka, kumukulo dugo. Mas maganda to eh. I thank my God every time I remember this person. Pag naisip mo kagad ito, isip mo kagad, Lord, thank you. Yun ang maganda eh. Yun ang magandang iwanan. Kesa yung pag naalala ka, naku, talagang pag nakita ko yun, sasabunutan ko yan. Pag nakita ko yan, lalamasin ko nguso niya. May mga ganun. Di ba? Mas maganda yung pag naalala ka, di ba? Gusto mo magpasalamat sa Diyos. Kasi pag naalala ka, ay ba, naha-high blood ka. Ibili mo agad ako na amlodipine. Amen? Naisip lang yung tao, kamukha lang, ngumiti, kamukha nung dati niyang minamahal. Ayun. Sabi kagad, ngiting unggoy. Ayun, ganun kagad. Amen? Bakit? Naalala niya yung ngiti nung taong nagpapasaya sa kanya dati. Pero sinaktan siya. Kaya ngayon, ang tawag na niya, ganung ngiti, ngiting unggoy. Amen? Praise God. Nasaan na tayo? Nandito pa rin. Proverbs 18:24. One who has unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. There is a friend who sticks closer than a brother. Amen? Sino dito yung nagpapasalamat kay Lord sa leader niya? O nagpapasalamat sa Lord sa kaibigan niya na nag-invite sa kanya sa church? Amen? Sabi ko nga po, ganun talaga. Hindi natin may iwasan, may nawawala. Naalala ko yung isang preacher, ang buhay daw ng tao parang rocket. Sa umpisa, di ba yung rocket malaki yan, aangat. Tapos, pag na-reach na niya yung certain heights, merong part nung rocket,
yung debris ay bibitaw, kakalas. Kasi hindi na siya kailangan doon sa susunod na level. Kasi magdudulot na siya ng bigat. Pagkalas noon, lilipad uli yun. Tapos pagka na-reach na niya ulit yung height na dapat, meron uli dong debris na mawawala. Kakalas uli yun, tas aangat uli. Ganyan daw po tayo na mga tao o mga naglilingkod sa Panginoon. May mga bahagi ng buhay natin o chapter ng buhay natin ang hindi na makakasama sa next level mo. Magiging pabigat sila, kaya aalisin ng Panginoon. Kasi hindi mo kakailanganin yung ganong bigat sa susunod na level ng pag-angat. Kaya kailangang matanggal. Amen po ba? So, ganun po. Kaya huwag kang malulungkot. Pero sabi ng Bible, okay? Ano sabi dito? Doon sa binasa kong verse kanina. There is a friend, but there is a friend who sticks closer than a brother. Kaya makikita natin yung value of building relationships and being consistent sa pagmamahal natin, sa pag-aalaga natin. Taas ang kamay ng sincere sa kanyang pagpaparamdam ng pag-ibig. Dapat pag nagmahal ka, totoo. Amen po ba? Dapat pagka tinuring mo yan, totoo ka dyan. Amen. Kasi ang totoong magkaibigan, kahit pa may mangyari, hindi yan magkakahiwalay. Amen ba? Lalo pa yang magiging matatag. Amen? Praise God. Colossians 3 verse 12. 12 na lang na verse. Ang dami pa rin. Hindi, last na to. Colossians 3:12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Sabi mo sa tabi mo, dearly loved ka. Anong sabi sa atin? Clothe yourselves with compassion. Ano daw yung ibibihis natin? Sabi natin, compassion. Clothe yourselves with compassion, with kindness, with humility, gentleness, and patience. Ito daw dapat ang damit na meron tayo. Kung magbibihis tayo bilang mga pinili ng Panginoong Diyos, dapat daw ito ang ating suot na damit. Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Amen? Ngitian mo yung katabi mo. With compassion. With compassion. With sincerity. Amen? Praise God. Sabi mo sa tabi mo, avoid unholy association. Again, being with the wrong people is not good to your soul. Amen? Kaya si Satanas ay nagmamadali. Alam niya na malapit na ang kanyang wakas. Kaya ang ginagawa ni Satanas ay naghahanap ng madadamay niya papunta sa impyerno. Ganyan din po, nagagamit ni Satanas ang mga maling tao. Naghahanap ng damay. Sabi nung kaklase, tara, cutting tayo. Sabi naman nung isang kaklase niya, tara, sige, sama ako. Sabi nung isa, o tara, cutting tayo. Isa na lang yung naiwang barkada nila, uy, tara, cutting tayo. Sabi nung isa, ayoko, papasok ako. Aawayin nila yon. Tablado ka sa amin. Di ba? Ganon. Naghahanap ng damay. Amen? Ganyan din sa trabaho. Pag matino ka at karamihan ay liko ang isip, anong gusto nilang gawin? Isama ka. Dadagdagan ka pa ng 5% para lang sumama ka. Ang tawag doon, damay. Amen?
Ganyan din sa buhay na ito. Pag alam ng kaaway na diretso at nagdesisyon ka na dumiretso ng buhay, at gusto mo na ang purpose ng buhay mo ay maging instrumento ka para ang pamilya mo, ang mga kakilala mo mapalapit sa Diyos, ay paprojectin ka na. Anong gagawin yan? Magugulat ka. Bigla na lang, yung amo mo na matagal mo nang pinagtatrabahuhan, bigla kang ininkrisan. Huwag ka lang pumasok ng Sunday. Pag hindi ka sensitive, at hindi mo binalikan yung inyong usapan ni Lord, sasabihin mo kagad, praise God, pinagpala ako ni Lord, favor ni Lord. Hindi mo alam, trap ni Satanas. Pinababalik ka kasi may ginawa kang desisyon. Last Sunday, umiyak ka sa unahan at sinabi mo, Panginoon, patawarin mo ako kasi nababaliwala ako at hindi ko binibigyan ng pagpapahalaga o hindi ko ini-invite yung mga tao. Ngayon, Lord, gamitin mong buhay ko. Ay, di ba may kaaway tayo? Kaya huwag kang magtataka kung bakit bigla na lang nagiging, di ba, nag-struggle ka. Ilaban mo. Sabi mo sa tabi mo, ilaban mo. Ipanalo mo. Pag naipanalo mo yan, another level of blessings sa buhay mo at pamilya mo. Amen? Tatapatan ka ulit. Pera o bayong? Bayong. Diba? Dadagdagan. 90,000. Pera o bayong? Si Lord. Ba, matatag. 500,000 agad. Babagsak ang kagagad ng mas malaki. Kukuhanin eh. Tatapatan yung iyong presyo. Bayong pa rin. 1 million, pati yung jackpot, wag na nating paglaruan. Iyo na. Tumagal ang sagot. Hindi na nag-pray. Nakipag-usap na lang sa alam niyang kakampi niya. Ano po ba sa palagay niyo? Siyempre, pinili niya yung kakampi niya yun. Sasabihin ngayon nung kinausap niya, maganda yan. Hatian mo ko. Oo naman. Beshi kita eh. Di ba? Wala na. Kaya kinakailangan sensitive sa spiritual. Kasi ang labanan ay spiritual. Alam nga namang offeran ka ng kaaway ng bulok na mangga. O aba, nag-iisip din po ang kaaway. Amen ba? Siyempre sabihin nun, naku, lalo ko magsiserve kay Lord, bulok pala ang mangga. Kaya magagawa yan ng paraan para mabawasan ang pagdilingkod mo at mabawasan ang time mo, mabawasan ang commitment mo o offeran ka niyan. Gagamitin niyan ang mga maling tao sa paligid mo. Amen? Kaya pag nag-decision ka kay Lord, magbantay ka. Pagbalik mo sa trabaho, magbantay ka. Pagbalik mo sa bahay, magbantay ka. Bakit? Baka yung narinig mo nung Sunday, dumadaan na pala sa test. Nakalimutan mo na, nalunok mo dahil sa toasted siopaw. Magagalit na sa akin si Kuya Mike eh. Pastor, lagi mong sisiraan toasted siopaw ka. Lalong ang nabenta. Amen? Lalong nabili. Kaibigan ko po yung may-ari niyan. Amen? Si Kuya Mike. Amen? Kaya mga kapatid ha, ito lang, avoid unholy association o iwasan natin ang mga maling samahan. Amen? Kung may samahan kayong sasamahan sa mga kalalakihan, amen ba mga tatay? Dahil lagi kaming magpapakain pagkatapusan. Amen? Parang hindi na natin nagagawa, nakalimutan na natin. Praise God. Tumayo po tayong lahat. Napakabuti ni Lord. Amen? Salamat sa biyaya ng Diyos. Sabihin natin, salamat sa biyaya ng Diyos.
Sabihin mo din sa katabi mo, salamat sa buhay mo, kapatid. Nagpapasalamat ako sa Lord pag naiisip kita. Amen. Praise God.